o unti-unti na nagkakaroon ng client na international, mga realtor from United States. So kahit pa paano, lumalaki naman na yung kita. Minsan lumalagpas ng $1,000. So paano nga ba ako nag-start as freelance, and paano nga ba ako kumikita as freelancer? So konting backstory lang, I am a dating nag-work sa corporate and then napunta ng insurance. Ayun, dumating yung point na parang nag-pandemic, nahirapan ko ng client, makahanap ng client. Nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng idea about freelancing kasi yung asawa ko ngayon is merong kapatid na nag-freelance or nag-BBA. And then, parang yun na yung naging trigger or naging starting point kung saan parang nagkaroon ako ng interest na pasukin yung freelancing. So during those times, sobrang wala pa akong sistema kung paano ako magsisimula as freelancer. Naaalala ko that time is nag-create ako ng Upwork account, and then sa may Upwork na platform, maghahanap ako ng job. So pag binasa ko yung job description, tingin ko kaya ko, apply ako. Okay, regardless kung anong trabaho yun . So apply ako, di matanggap, apply uli. So sobrang dami applications yung ginagawa ko during those times sa Upwork. Regardless kung anong trabaho, regardless kung magkano yung kita. Okay, to cut the long story short, sa dinami-dami ng apply ko, nakakuha naman ng isang client. Ang kinita ko sa client na yun is $30. Not sure, hindi ko na matandaan kung ilang weeks or not sure kung inabot ako ng months sa pag-create nung task for that specific client, but $30, yun talaga yung pinakatandaan ko. And then, nabawasan pa ng percentage para sa Upwork. So, hindi na siya $30 yung nakuha ko. I think nasa nasa $22 na lang. Ganun yung pinaka-simula yung kitaan ko as freelancer. And then, yung trabaho ko noon that time is parang lead generation. Ginagawa ko is, sumasali ako ng Facebook groups. Tapos, inaano ko yung product ng client ko, which is dropshipping. May website, tapos ina-offer ko na kung kailangan ba nung specific na tao na yun, yung gantong product, etc. etc. Wala akong na-close or nakuha mga leads doon sa mga Facebook groups. And fortunately naman, binigyan ako ng percentage nung client na $30. I think nasa 100 plus ata yung, or $300 dapat yung pinaka-compensation if nagawa ko na maayos and nakakuha ko ng mga leads. During those times, wala talaga ako sistema. Gawa lang ako ng application, hanap ng trabaho sa may Upwork, which is Upwork lang talaga yung pinag-focusan ko kung saan ako makakahanap ng client. So ganun lang yung sistema ko, paulit-ulit yung routine until sa nagsawa ako, and then dumating yung point na kailangan ko muna itigil yung pag-freelance kasi meron kaming business si Mrs. that time, which is yung vegan longganisa. And then ayun, parang mas nag-focus ako sa may business na yun, sa online selling namin ng longganisa, ng vegan longganisa. Kasi para yun yung nagbibigay ng enough na budget para sa amin. Siya is nagtatrabaho sa corporate, ako is nasa bahay, and then ako in charge sa delivery and pagpipick up ng mga items or ng vegan longganisa sa Cubao. I think 2022, last quarter ng 2022, I get a chance na magkaroon ng idea na bumili na isang client getting blueprint sa isang freelance community, which is yung The Tribe. So bumili ako ng 30-day client blueprint nila. Pinag-focusan ko from day 1 to day 30, and then nakahanap na ako ng client. Ito is yung client na hindi na siya galing sa Upwork, but initially yung client din is galing sa Online Jobs PH. Yung isa is galing naman sa LinkedIn. So, nung finalo ko kasi yung pinaka-blueprint na yun, nagkaroon ako ng clarity. Sino ba yung gusto kong i-serve or yung market? Ano ba yung service na i-offer ko, which is video editing for realtors. And then, yung rates ko, yung iba pang mga bagay na hindi ko nagagawa or hindi ko pa alam nung nag-start ako ng freelancing. 2022, unti-unti na nagkakaroon ng client international, mga realtor from United States. So kahit pa paano, lumalaki naman na yung kita. Minsan lumalagpas ng $1,000. Minsan nung kalakasan, kasi ang client naman sa pag-freelance is come and go. So may mga natitira kang mga regular clients,
and then may mawawala. So before dapat mawala, naghahanap ka ulit. Or before pa mawala yung mga clients, naghahanap ka na dapat ng kapalit na clients. Ganun yung nagiging sistema ko. Ganun nag-start, ganun ako kumikita, at ganun ko ginagawa yung pag-freelance. So nasa bahay lang ako, mag-edit ako ng video pag may mga video project si client. Pag wala naman, aral ng ibang skills or naghahanap ng client. So paulit-ulit lang yung cycle para at least nandun pa rin yung tuloy-tuloy na pagpasok ng client. Pag tingin ko na parang medyo naging complacent na ako, balik ulit sa routine. So balikan ko lang yung mga dati ko na pag-aralan on how to get clients. And balikan ko lang din yung mga good habits na na-build ko during those times na wala pa akong client, and then nagka-client na ako. Ang game changer dito is yung pagsali ko talaga ng isang Facebook community, which is the freelance movement. Pwede nyo siyang i-search. And then yung pag-avail ko ng 30-day client getting blueprint. To be honest, kung hindi ko nalaman or hindi ako nag-avail ng self-paced na course na yon, baka hindi ko na-achieve yung income na meron ako ngayon. Hindi pa siya ganun kalaki, but if i-average ko, tas nalalakihan niya na yung sahod ko nung nasa corporate ako, nung last na corporate job ko as support supervisor sa isang IT company. Guys, if gusto niyo yung mga video na to about freelancing tips, tricks, best practices, subscribe na kayo and like yung video na to para at least marami ring magkaroon na idea about freelancing. Moving forward, ganong mga video content yung ilalabas ko, yung mga real life experiences ko, yung mga best practices ko kung paano ko nakakuha ng client, paano ko ginagawa yung trabaho ko, ano yung mga application na ginagamit ko as a video editor, ano yung mga skills na dinidevelop ko aside from video editing, and ano ba yung mga groups, yung mga useful na tools na pwede nyo magamit sa pag-freelance. Mahirap mag-freelance lalo na kung wala kang idea. So, andito ako para at least magbigay sa'yo ng idea, magbigay sa'yo ng tips, magbigay sa'yo ng knowledge na pwede mo magamit para makuha mo yung first paying clients mo. Hindi lang locally, but pwede rin internationally. Pwede yung mga realtor, mga coaches, or gusto mong pag-offera ng service mo as freelancer. So, subscribe guys, and then, kung gusto mong magkaroon ng idea kung paano nabago ng freelancing, yung ilan sa aspect ng buhay ko, panoorin mo tong video na to. So hanggang doon lang muna guys, and see you on my next video.